Sa kung pinagpalang Biyernes ng umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid. Narito na naman po tayo sa yugto ng ating pag-aaral sa kautusan at ang role po nito sa redemptive history. Batiin ko muna kayo ng isa pong pinagpalang umaga dito sa Qatar, sa ating mga sister churches, sa JCF Markia, JCF Big Mahmoud, sa NCCM Markia, NCCM Duhail, dito po sa Alcor, sa ating TCI, at ganoon din po sa iba't ibang dako ng mundo sa Pilipinas. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat yan. Kina Mami, Chow, Jan, at sa ating mga kapatiran po sa TCI Laguna. Sa pong pinagpalang umaga sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na sumusubaybay, saan man kayo naroon, nasa UAE man kayo, nasa Australia, New Zealand, o saan man dako ng mundo, isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Itutuloy po natin sa lesson 15 po tayo ngayon. Lesson 15, tungkol po sa Ten Commandments and the Trinity. Yan. Ito pong Ten Commandments o yung Law of Moses in general ay may kaugnayan po ito sa Trinity. At ito po, kaya ako tinatalakay ito, ang role ng Ten Commandments in relation to the Trinity. Dahil meron po tayong mga kapatiran na naniniwala na sa Old Testament po ang dominant character dyan na inihahayag ng banal na kasulatan na Lord God Almighty ay walang iba daw kundi ang Father o yung tinatawag po nating Ama. Ama natin at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. At nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, I have kept my Father's commandments and I abide in my love, in His love. So if you keep my commandments, you will also abide in His love, as I have kept the Father's commandment. Yun daw pong the Father's commandment ay yung Ten Commandments at yung Law ni Moses. Okay? Pero dito, makikita po natin na hindi po yung first person ng Godhead, kundi yung second person ng Godhead po, ang ating Panginoong Jesucristo, bago siya nagkatawang tao, siya po ang dominant person ng God sa Old Testament. Ito po ay dahilan sa si Jesus Christ po ay namagitan kaagad nang magkasala na ang tao at hindi na po makadiretso ang tao because of the justice of God that requires His death, yung nagkasalang tao. Namagitan na ang ating Panginoong Jesucristo. From that moment on, ang kausap na po ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Namamagitan na ang ating Panginoong Jesucristo sa pagitan ng Ama na kumakatawan po sa kadyosan at sa tao. Kaya ang ating Panginoon po ay mediator between God and man. Hindi lang po nung magkatawang tao ang ating Panginoon Jesucristo, naging mediator siya, pati po sa panahon ng Old Covenant, Old Testament, namagitan na po. From the time that man fell into sin, namagitan na po ang ating Panginoong Jesucristo sa Ama. So, dito makikita po natin sa banal na kasulatan ang mga ilang katotohanan na nagpapatunay po na ang dominant divine person sa Old Covenant or sa Old Testament ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, sa Old Covenant, nagpakilala ang ating Diyos na Elohim at Yahweh. Yan po ang pinaka-common na tawag sa Lord God Almighty, sa Diyos, sa Old Covenant.
o sa Old Testament. Elohim, which is the plural of El. Right? Pero, yung pong Elohim, bagamat yan po ay plural, they understood, the Israelites understood it to be singular in one, in being. Kaya plural siya in persons, pero kwan po siya, singular in being. One being, that is God, and abiding or existing in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, tingnan po natin yung mga evidences sa banal na kasulatan na ang dominant divine person sa Old Covenant o sa Old Testament ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat this is not to deny that sa Old Testament, meron pong mga conversations between divine persons. Okay? May mga conversations po, gaya po ng Psalms 110. Right? My Lord, that is Yahweh, said to my Lord, Adonai. Right? Na pareho pong pangalan ng Diyos sa Old Testament. Yahweh told my Adonai, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Okay? 110 verse 1 ng Psalms. Okay. So, ito po yung mga passages na nagpapatunay sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ang dominant divine person sa Old Testament. Right? The God who spoke the heavens and the earth into existence was God the Son. Jesus is the Word made flesh. At sabi po sa John, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, ang ating pong Panginoong Jesucristo, yung Word na nagkaroon na nagkatawang tao, yun po ang lumalang sa lahat ng bagay. All things were made by Him or created by Him, and without Him was not anything made that was made. So, yung pong salita ng salita sa Genesis 1, let there be light, let there be firmament, let there be light in the sky. You know? Lahat po yun na let there be, yung nagsasalita po doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po tinawag siyang salita. The Word, right? The Word of God. Because He was the God who was always speaking to His people, He was appropriately called the Word. Okay? The Word of God. Dito sa John 1:1, and the Word was God, and the Word was with God. Dito po, Word ang tawag na sa Kanya. At pagdating sa verse 14 ng John 1, and the Word became flesh. Ibig sabihin, ang salita ay nagkatawang tao. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. So, dito makikita natin, right from the very beginning po ng banal na kasulatan sa Old Testament, inintroduce na ang ating Panginoon bilang Word. Okay? Isa po yung salita ng salita na let there be, let there be. Okay. Pangalawa po, the God who spoke to Abraham, Isaac, and Jacob was God the Son. Now, gusto ko lamang pong linawin, ito pong pagtawag natin sa tatlong persona ng Kadyosan o ng nag-iisang Diyos, Father, Son, and the Holy Spirit. Ang pagtawag po yan ay nag-umpisa lang po sa New Testament. Okay? Dahil malinaw po sa Luke 1:35, ang sabi po dyan, ang ating Panginoon ay tatawagin Son of God pagka ipinanganak siya. Right? And the holy thing, ang sabi ng angel kay Mary, and the holy thing that shall be born of you shall be called the Son of God. Sabihin, pagka nagkaroon siya ng katawang tao at naipanganak, saka lang po siya tatawaging anak ng Diyos. Pero sa Old Testament po, may mga prophetic passages calling Him as Son.
Halimbawa, yung Isaiah 9 verse 6. A son shall be born, okay, of a virgin. Yun po ay mga prophetic. Pero nung magkatawang tao lang po ang ating Panginoong Jesucristo at saka lang po talaga siya tinawag na Son of God. Kaya po siya tinawag na Son of God dahil sa kanyang pagkakatawang tao, wala po siyang ama. Right? He had no human father. Ang Diyos mismo ang lumalang ng binhi ng tao sa sinapupunan ni Mary. Kaya po nagkaroon ng katawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi yan ang galing sa lalaki. Okay? So, yung kasing ibang mga Kristiyano, ang paniniwala nila, Son of God na si Jesus Christ right from the very beginning. Right? Which is not true. Paano po magiging magkakapantay kahit naman po sa ordinaryo nating pangkaunawa sa Son at saka sa Father. Right? May preeminence ang Father. Right? Nauna yung Ama. Bago yung anak. Kakatuwa po yung nauna yung anak kaysa sa ama na lumabas. Okay? Binigyan po tayo ng ganitong mga paglalarawan para maiakma natin yung ating pong pangunawa sa Diyos. Right? God-given po itong ibinigay ng Diyos sa atin, yung Father-Son relationship. Laging nauna ang Father. May preeminence not only chronologically, but also sa authority. May preeminence talaga ang Father, right? Kaysa sa Son. So, ang paniniwala natin, lahat sila ay pantay-pantay. Hindi sila pwedeng maging pantay-pantay kung sa pasimula pa lang ay merong Father at meron ng Son. Hindi po sila pwedeng magkapantay-pantay. Laging preeminence ang Father, right, sa Son. Kaya po, yung pong kailangan maituwid natin yung pag-unawa natin tungkol sa sonship ni Jesus Christ. Jesus Christ's sonship to the Father only began when He was incarnated. Kailangan po maging malinaw. The holy thing that shall be born of you shall be called the Son of God. So, dun lamang po siya. Yun ang isa sa magiging titles ng Messiah, Son of God. Meron din siyang title na Son of Man. So, ang ating Panginoong Jesucristo po, right? Siya po yung Yahweh, yung Elohim, na laging nakikipag-usap sa mga tao sa Old Testament, lalo na po kay Abraham, Isaac, at Jacob. Kung natatandaan niyo po, may usapan yung mga Jews at si Jesus Christ. Yung mga unbelieving Jews. Ang sabi ng mga Hudyo, we have never been slave. Although hindi totoo yun. Naging slave sila sa naging slave po sila sa Egypt. Naging slave sila ng mga Babylonians. Ng Rome. They were actually under Roman occupation at that time. So kung sabihin nila kay Jesus Christ, we have always been free because we are sons of Abraham, children of Abraham. At ipinagmamalaki nila na si Abraham ang kanilang nuno, ang kanilang father. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, your father Abraham rejoiced to see my day. Right? He saw it. Ibig sabihin, nakita na ni Abraham ang ating Panginoon. Right? Si Jesus Christ. Ilang beses po, yung po tinatawag nating theophany. Ilang beses may mga may mga bisita si Abraham. Ganun din sila Isaac, Jacob, right? Ang bumibisita sa kanila, may times na ang bumibisita talaga sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na tinawag din na Angel of the Lord. At yan pong mga theophanies na yan na nakita, right? Nakita po talaga nila may hubog. Although yung anyo lang po yun. Hindi yun yung original form ng Diyos dahil ang original form po ng Diyos ay
unapproachable light. Wala pa pong nakakita doon sa original na form na yun ng Diyos. Right? Kung titingnan niyo po sa Philippians 6, He dwelt in light unapproachable, which no man has seen and never can see. So sa original pong state ng Diyos, nananahan siya sa liwanag na hindi po maaaring mag-penetrate ang kahit na anong mata. Okay? Pero, pwede siyang mag-anyo ng iba't ibang anyo. Ang Holy Spirit, nag-anyong kalapati. Right? Ang God the Son, nag-anyong tao. Nag-anyong anghel. Para makita lang po ang nila. Somehow, ang form. Okay? So, ang sabi ni Abraham, ang sabi ni Jesus Christ, Abraham rejoiced to see my days. He wanted to see my days and he saw it and he was glad. Ang sabi ng mga Jews, wala ka pang 50 years old. Right? Nasa 30 pa lang ang ating Panginoong Jesucristo. Right? Tapos sinasabi mo, nakita mo na si Abraham, ang pagitan po ng birth ni Jesus Christ at saka ni Abraham, more than 2,000 years. Oh. Tapos sasabihin mo, nakita ka na ni Abraham at nakita mo na si Abraham. Wala ka pa namang 50 years. Okay? Siguro, kung 2,000 years ka mahigit, posible pang maniwala kami. Alright? Pero ano man sabi ng ating Panginoon Kristo? Ang sabi po niya, I tell you the truth, before Abraham was, I am. Diba, pan po yan, medyo parang mali ang grammar. Right? Before Abraham was, dapat I was. Okay? So, nung gamitin ni Jesus Christ yung present form na I am, naunawaan po ng mga Diyos na kausap niya, na He was claiming to be the I am na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Naunawaan po nila yun. Right? Ang sabi po niya, before Abraham was, I am. Ego, I me. Right? So, makikita po natin na si Jesus Christ claim na siya po yung I am na kausap ni Moses, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Naalala niyo sa yung bundok po na kung saan nakita ni Moses yung burning bush at kinausap siya ng God Almighty. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, sinusugo mo ko para ilabas ang Israel, ang iyong bayan, mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Paano kung tanungin nila ako? Ano ba ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa iyo? Kasi nakalimutan nila. For over 400 years of slavery, or more than 350 years of slavery, nakalimutan na po nila yung kanilang Diyos. Salit-saling lahi yan, generation after generation, palayo na sila ng palayo sa knowledge about their God. Lalo na inimpose sa kanila po yung Diyos ng mga Egyptians. Yung golden calf, yung pong mga iba't ibang dioses, idols ng mga Egyptians. Dahil slave sila, pinwersa sila. Yung religion ng mga Egyptians po, pinwersa sa Israel. So nakalimutan nila yung Diyos ni Abraham, Isaac, at saka ni Jacob. Yung tunay nilang Diyos. Kaya sabi ni Moses, kung tatanungin ako, right? Anong sasabihin ko? Right? Ang sabi ng Panginoon, you tell the Israelites, I am that I am. I am has sent me to you. Sabihin mo sa kanila, si ako nga. Si ako nga ay sinugo ako sa inyo. Yung pong salitang I am, yun po ang ang salita na o ang pangalan na ipinakilala ng Diyos kay Moses at kay Isaac, kay Abraham, Isaac, Jacob. Yun po ang ibig sabihin po ng I am ay Yahweh din. Okay? Ngayon, so si Jesus Christ pala yun. Sa mga tweet, si Jesus Christ po yung kausap ni Moses,
Siya yung Diyos ni Abraham, na nakausap ni Abraham, nakausap ni Isaac, nakausap ni Jacob. So, talagang ang dominant divine person po sa Old Testament ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Yung pangatlo, when God was sending Moses to Egypt to deliver, yan na pala, I am that I am. Alright. In other words, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of Moses too, was God the Son. Okay. Ngayon, tingnan po natin. Ano ang panito? Pang-apat, in Deuteronomy and elsewhere, God is called the rock. Right? Paul says in 1 Corinthians 10, 1-4, the rock that followed Israel during their wandering in the wilderness was none other than Christ. Christ was the rock that followed the Israelites in their wilderness wandering. Nung papunta po sila sa Promised Land. So, malinaw po yan. Yung kausap ni Moses, yung kausap ni Abraham, Isaac, Jacob, yung Diyos na nag-lead sa Israel from Egypt to Canaan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Panglima, even down to the time of Isaiah, more than 700 years after Moses, it was God the Son who was dealing with Israel. John says it was Jesus whom Isaiah saw high and exalted on the throne as the King, the Lord God Almighty. Pwede niyo pong basahin niya sa Isaiah 6, verse 10. Right? In fact, kung babasahin niyo 1 to 10, makikita niyo malinaw na iyan po ang ating Panginoong Jesucristo, at babasahin niyo rin po yung John 12:41. Ang sabi ni John, si Isaiah po, nakita niya ang ating Panginoong Jesus. Of course, bago siya nagkatawang tao. Okay? 700 years bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita na ni Isaiah ang ating Panginoon being the Lord God Almighty, high and lifted up in on His throne. Therefore, the dominant God of the Old Testament was God the Son. What does this mean in relation to the law and especially to the Ten Commandments? It simply means that the God who wrote the Ten Commandments on the stone tablets and gave the whole law to Moses was God the Son. Ang ating pong Panginoong Jesucristo yun. Right? Jesus Christ, right? No wonder Jesus said He is the Lord also of the Sabbath. Kasi siya yung nagbigay ng Ten Commandments. Kasama yung Sabbath law. Siya po yun. Right? Lord of the Sabbath. Siya yung Lord God Almighty na nagbigay ng Ten Commandments at ng law ni Moses sa Israel. So, kung sasabihin natin na, ang sabi kasi ng marami, yung daw kinip o yung iningatan na law ng ating Panginoong Jesucristo, yung Ten Commandments, yun daw po ay law o commandments ng Father. Ang sabi kasi ni Jesus Christ, right? I have kept my Father's commandments and abide in His love. Ibig sabihin, yun daw yung daw commandments, yun ang Father's commandment niya, yung law ni Moses. Okay? Dito makikita natin na yun ang si Jesus Christ ang nagbigay ng Ten Commandments at ng law ni Moses, right? Sa Israel. So, yung pong kinip na commandments ni Jesus Christ, yun din po yung commandments na ibinigay niya kay Moses at sa Israel. Okay? Hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, umiiral pa ang law ni Moses kasama ang Ten Commandments. Nagkaroon lang po o nawalan lang po ng bisa nung ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay na sa cross. Dahil yung pong type, shadow, right, ay nag-meet na sa cross. Yung reality,
nag-meet na sa cross. Yung mga animal sacrifices, eto na ang tunay na sacrifice sa cross. Yung high priest na nag-o-offer ng sacrifice, eto na, si Jesus Christ na, in-offer niya yung sarili niya bilang hain para sa ating mga kasalanan. So, doon po nagwakas yung validity ng law ni Moses kasama ng Ten Commandments pagdating sa cross. Pagdating sa cross, nagtapos ang Old Covenant at nagsimula naman po ang New Covenant. Right? So, yan po, makikita natin dyan na makikita natin yung dalawang persona ng kadyosan, yung Father at saka yung Son, na ang Son ang naging dominant divine person sa Old Testament na nakipag-usap sa mga tao tulad ni Adam, tulad ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses, and Israel. So, may pre-existence talaga ang ating Panginoon Jesucristo. Right? Although, sabi ko nga, naniniwala tayo sa Trinity, although dalawa lang po ang dominant personality dito sa Old Covenant, Old Testament. Okay? Yung dominant na personality, ang God the Son, tapos ang God the Father, madalas ding banggitin, pero mas madalas po dahil ang ating Panginoon Jesucristo, ang God the Son, siya na po ang namamagitan sa Diyos at sa tao sa panahon po na nagkasala na ang tao. Alright. So, purihin po ang Panginoon. Dito muna po tayo magtatapos at itutuloy po natin ang pag-aaral natin. Sa susunod naman, pag-aaral natin, ano naman yung sinasabi ni Jesus Christ na my commandments, if you love me, you will keep my commandments. Okay? Yung bang commandments na yun ay yung 10 commandments dahil siya ang nagbigay nun kay Moses at si Israel. Malalaman po natin ang kasagutan dyan sa susunod na Biyernes sa ating pagpapatuloy ng The Law in Redemptive History. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ating tapusin ang ating yugto ng pag-aaral na ito sa pamamagitan po ng panalangin. Dakila namin Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na sinariwa ninyo sa amin ang role ng Trinity sa redemptive history at ang relation po nila sa law, lalo na po sa Ten Commandments. Pagpalain niyo po mga kapatiran ko na patuloy na nakikisa sa gawain ito. Timpalain niyo po sila ng lalong malalim na pagkakilala sa aming Panginoon Jesucristo. Pagpalain pa po mga nanalabing sandali ng aming pagsamba at pagpuri sa inyong dakilang pangalan. Pagpatawad, Panginoon, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.